So, ayun po. Ako po si Carlene. Ako po yung researcher sa group namin. Narito po ako upang interviewin kayo tungkol sa karanasan niyo po sa job insecurity bilang isang street vendor. So, una po is, can you tell me about yourself, how you started working as a street vendor? Pwede ko po ba magkwento tungkol sa inyong sarili? Paano po kayo nagsimula bilang isang street vendor? Dati yung lang din ako, may amo, yung nakikitinda lang din. Nakikita. Yung nakikilabas ba. Tapos, yung kita halos sakto lang, parang pampinata lang, pero hindi siya pang pamilya. Hindi afford yung pang family yung kinikita ng Noon po. kinikita. Yan. Tapos, tinda-tinda hanggang sa naisipan ko, nag-ipon, hanggang sa nagkaroon din ako ng sarili kong unit. Kayo po yung nag-ano na po. So, pangunahin niyo po ba itong source of income po? Ito po ba yung pangunahing source of income niyo po? Isa lang naman kasi ito. Kaya ito lang din yung inaasahan ko sa araw-araw. So, ano po? To what extent do you know about job insecurity and what does it mean to you as a street vendor? Paano niyo po naintindihan yung kawalan ng seguridad ng trabaho? Paano yung kawalan ng seguridad? Based po sa pagkakaintindi niyo po, ano po yung kawalan ng seguridad ng trabaho? Paano niyo po siya dinedefine? Parang ang lalim Hindi ko ganong gets. Pag narinig niyo po yung kawalan ng seguridad sa trabaho, ano po yung unang pumapasok sa isip niyo? Gutom? Parang nagugutom yung Kumbaga po, pag hindi po gaano secure yung trabaho niyo, pwede po mag-lead sa gutom. Okay. Kasi pagka ganun talaga, magugutom. Kumbaga yun ang unang pumasok sa isip ko. Sa tingin niyo po, paano po, yun nga po, nabanggit niyo yung gutom, sa tingin niyo po, paano pa po nakaka-apekto yung kawalan ng siguradong trabaho sa inyo po bilang nagtitinda? Paano pa po nakaka-apekto? Kasi po, di ba, nabanggit niyo na maaari pa po kayong mag-lead, mapunta sa gutom. Ano pa po yung pwede pong maging apekto sa inyo bilang tindero? Siguro yung yung anak baka hindi ko ganong masuporta sa kanya. Sa school, sa pang-araw-araw din nagastos. Bukod sa amin, di ba, andun yung gutom. Tapos meron akong anak na nag-aaral. Baka hindi ko siya kayaning suporta sa pang-araw-araw sa school. So, yung pagtitinda niyo po, yun po yung pangunahing pang-support po sa pamilya niyo. So, paano po na-apektuhan ng kawalan ng seguridad ng trabaho yung kakayahan niyo po na masuportahan yung pamilya niyo? Paano? Sa anong paraan na-apektuhan ng kawalan ng kasiguraduhan sa trabaho ang iyong kakayahang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan o masuportahan ang iyong Hindi pamilya? stable lang dito sa araw-araw. Minsan, andun yung magtinda ka sa isang araw, andun yung tumal, yung kahit ka ikot ng ikot, pero hindi ka pa rin makabenta ng maayos. Pagkakataon. May pagkakataon talagang gano'n. So, can you describe situations or experiences that make you feel uncertain about your job or income? Nakaranas na po ba kayo ng mga pagkakataon kung saan naramdaman niyo po na ang kawalan ng seguridad sa inyong trabaho? Nakaramdam na po ba kayo ng situation na naisip niyo, hindi secure yung future ko dito sa trabaho na gano'n? Parang hindi naman. Hindi pa naman. Paano po naapektuhan ng mga kawalan ng katiyakan yung emosyon at pag-iisip niyo po sa pang-araw-araw? Paano po naapektuhan ng kawalan po ng seguridad yung emosyon niyo po at saka pag-iisip niyo po sa pang-araw-araw? Andun nga, yung hindi sa stable yung kinikita ko sa araw-araw.
Kasi pag kumikita naman, hindi ako nakakapag-isip ng mga ganyang bagay. Kaya lang ako makakapag-isip kasi nga, hindi ako kumikita ng maayos sa araw-araw. Pag ano lang po, pag hindi gaano stable. Wala na, ubus na bebe. Santa Maria, Nakaranas na po ba kayo ng mga banta sa iyong trabaho na may kinalaman po sa otoridad o relokasyon? Ay, hindi pa naman. Hindi pa po. So, paano po naka-apekto yung mga panlabas na salik tulad po ng mga panahon, kompetisyon, yung mga patakaran sa gobyerno sa inyong pakiramdam sa seguridad ng trabaho? Paano po nakaka-apekto yung mga salik po tulad ng mga panahon, yung competition sa pagtitinda, tsaka mga patakaran ng gobyerno sa inyong pakiramdam sa seguridad po sa ng Santa trabaho? Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami Pag makasalanan. ano kasi kagaya dito sa Ginalupian, andyan yung marshal kasi minsan may pagsisita sa amin, binabawal kami sa isang lugar. Kagaya halimbawa dito sa may elementary ng Central, elementary ng Central, binabawal kami. Baga hindi kami makapwesto ng maayos sa dapat naming mapwesto. Kung hindi naman kami nagnanakaw, lumalaban naman ng batas. Kumbaga nahihirapan kami sa kung paano kami kikita sa maayos ng paraan sa Santa araw-araw. Maria, ina Hindi ng po Diyos, kayo nabibigyan ng maayos sa pagkakataon. Kasi may time na ganun eh. kami mamamatay, amo. Ano-ano yung mga paraan na ginagawa niyo po upang makayanan yung kawalan ng kasiguraduhan sa trabaho? Paano? Ano-ano po yung mga paraan na ginagawa niyo upang makayanan? Kunyari po, nabanggit niyo po kanina na minsan matumal po yung kita. Ano po yung ginagawa niyo para po matugunan yung problema na yun? Ano yan, yung ginagawa ko dyan, una, yung nagdadasal ako, tapos saka yung pinagtsatsagaan ko talaga kahit matumal. Ayun, tsaga-tsaga lang din, na may kasamang dasal. Sa inyong pong palagay, paano po tinitignan o tinatrato ng lipunan o lokal na pamahalaan yung mga street vendor po tulad ninyo? Paano po kayo view or tinatrato ng mga lipunan tsaka ng mga lokal na pamahalaan bilang mga street vendor po? Ayun, yung medyo, minsan nandun yung parang tinatrato kami ng, ano eh, kumbaga parang binabaliwala kami kasi kahit, halimbawa nga yun, nagtitinta ka naman sa isang, bigla ka na lang paalisin, babawalin. Pati nga, minsan titikitan ka pa. Patawarin mo po kami sa So, aming mga sala. paano po hinuhubog ng kawalan ng kasiguraduhan sa trabaho ang inyong buhay, mga desisyon at pananaw po sa hinaharap, sa future niyo po? Paano po naapektuhan ng job insecurity, yung mga nararanasan niyo po na tulad ng pinapaalis po, yung matumal na kita? Paano po nun na-shape yung pag-iisip niyo po, tsaka pananaw niyo po sa buhay? Ngayon at kung kami Ayun na nga, pinaalis kami na, ng mga empleyado ng ang Panginoong Diyos ay munisipyo, ng bukod kang sa pinagpala marshal. Kumbaga, yung isip ko kasi, pag hindi ako nakaubos, hindi ako kikita eh. Kumbaga, yung sa pamilya ko, yun, parang naiisip ko kagad na magugutom. Kailangan niyo po magpursige para sa Kailangan talaga magpursige para kumita, para yung pamilya ko hindi magutom. bukod kang pinagpala sa Ayun lang babaeng po. lahat. Ayan, Ayan lang po. Maraming salamat po. Santa Maria, ina ng Diyos,